Yan. So, good evening po sa lahat. So, I hope nakikita na po ang aking screen. Kita na po ba, mga coaches? Kita na po ba ang screen ko? Yes, coach. Alright. Yan. So, greetings. Good day, everyone. So, welcome. Yan. So, open ko lang yung aking training notebook. Okay? So, dahil nasa training tayo ngayon, ang training natin, be the best. Okay? So, again, welcome everyone dito sa Freedom Network Builders Training by Ferdy Barcelona. Ayan. But before we start, introduce ko lang sarili ko. Okay? So, self-intro. I'm Coach Ferds Barcelona. We're Christian. I'm an accountant, graduate, pero hindi po talaga ako nag-CPA. Chicken pork adobo lang po ang alam kong CPA or cannot pass anymore. Kasi I was a working student, hindi na po ako nag-take ng board when I graduated after after I graduated. Kasi nagtatrabaho na ako noon, gusto ko tuloy-tuloy na lang ako magtrabaho. Ayan. I worked for more than 3 decades in employment, both local and overseas. Galing po ako ng Riyadh for 5 years. Bali tumagal po ako sa supply chain or logistics. Now, I'm a professional networker and I'm now a health and wealth advocate. And right now, I'm doing business coaching. So you can follow me dito sa aking Facebook na Ferds Barcelona and you can also follow me sa aking YouTube channel na TV Ferds. Ayan. All right. Yon. So, ano ba to? Ayan. Okay. So, ito po, isa to sa mga tinuturo ko dati. Ano ba yung netiquette? I'm sure some of you knows this. Ano ba yung mga do's during netiquette? Mute your microphone when you aren't speaking para po hindi tayo makadistract. Kasi be mindful of background noise and distractions around you as much as possible. And punctuality is necessary. And of course, dress up appropriately and participate and be interactive. Yan. Ang mga additional do's, turn on your camera, como, ika nga, camera on, camera on, mic off. Yan. And always remember, this is a business training. Respect our trainer and our co-participants. And we are all professionals kasi dito sa ating Heroes Training. And ito naman yung mga don'ts, okay? So this is a big no-no. Ayan. Ano yan? Yung nakahiga, or natutulog, nandito nga nagsi-cellphone naman, or half naked, wag po. Or kaya nasa background, ayun, kita nyo yung background, no? So bawal po yan. Alright. So ganito po, ito kailangan ko ng participation. Katuwaan muna tayo bago ko mag-proceed. Hope everybody will participate. So between these two, which one would you like to be? Okay? So mamimili po tayo. Please type sa chat, alin ka dito sa dalawa. Alright? So type sa chat ha, alin ka dito sa dalawa. So pumili ka lang ng isa, okay? So i-type nyo po, are you an iguana or are you a snake? Yan. Sige nga, tingnan ko nga. Ikaw ba ay iguana or ikaw ay snake? Sige, type sa chat. Pili lang ng isa ha, kung alin ka dyan. Merong snake, si Sir Ray, snake, Nora snake, sino pa? Daisy iguana, Nilda iguana, ano yung one? Sir Aris, one, iguana, snake. Yan, sino pa po? Sige, maganda to pag-uusapan natin na to. So, sino pa po? Yan, snake, iguana. Okay, iguana, snake, Nenita, snake. Sino pa po? Rodolfo, snake. Yan, grabe no. Actually parehong ano to, parehong family to. They're both in reptile group, okay? Yan. So, yan, wala na po ba? So nakapili na tayo. So, sino bang marami? Mas marami yata ang snake eh. Ay, halos-halos nagtatay eh, no? Merong snake, merong iguana, ayan. So bakit ko ba ipinakikita to? Okay? So manunod tayo ng video, okay? Panoorin niyo po ito. An
And now the snakes are on the alert. This is the best feeding opportunity they will get all year. On flat ground, a baby iguana can outrun a racer snake. But others are waiting in ambush. Another hatchling has its first glimpse of a dangerous world. A snake's eyes aren't very good, but they can detect movement. So if the hatchling keeps its nerve, it may just avoid detection. A near miraculous escape. The lucky survivors could begin learning the unique way of life demanded by this hostile island. Ayun, grabe, no? So, ay, nawala yung sharing ko. Hold on, hold on. Nawala yung sharing ko. Ayan. So, napanood natin yung snake. Grabe. So, hold on ha, share ko lang ulit. Alright. So, please chat nga po. Ano po ba yung in real talk, ano po yung nakuha natin sa video na pinanood natin? Sige, let's share our thoughts. In real talk, ano ba si iguana, ano si snake, or ano ba yung ginawa nila doon sa ano? Paano natin to maire-relate sa buhay natin? Yan, sige nga po. I need participation. Pwede nyo pong i-chat.
Yan. Yon. So, determination. Tama, si Coach. Sino po ang sino ang determined doon, Coach Ferds? Si snake or si iguana? Kasi pareho silang determined. Okay. Para kay Coach Ferds, iguana. Ano ka doon, Coach Ferds? Iguana or snake? Si Mark Hill, iguana. Okay. Iguana. Si Coach Ferds, iguana. Alright. What about the others? Sige po. Participate po tayo kasi maganda po ito. Yan. So, ano po yung, bukod sa sinabi ni Coach Ferds na ano yung nakita natin dito, yung determination, what about the others? Ano yung real talk na nakita nyo doon kung ilalagay natin ito sa buhay natin? Okay? Sige nga po. I'm sure napanood nyo naman yung video, right? So, ano yung nakita nyo doon sa pangyayaring yon? Kasi ang iguana at saka snake parehong reptile. What if tayo mammal? Meron din tayong mga kapwa-tao. Yan, survival. Tama si Mama Baltasar. So, survival nino? Survival ni iguana or survival ni snake? Kasi yan po yung i-analyze natin mamaya. Competitive, sinong competitive? Ako, so siguro I will assume kung ano yung pinili nyo, yun yung sinasabi nyo. Kung si iguana, competitive si iguana, kung ang pinili nyo snake, survival ni snake. Yan. So snake grab the opportunities to survive. Correct? Yan. So pareho, alright. Yan. So actually tama po, no? So tama yung mga ano nyo. So, kung napansin nyo po doon sa video, yung mga snake nag-aabang and kung ako i-relate ko to, yung snake, they're only surviving for what to eat. Unlike si iguana, he is surviving for its life. Hindi lang yung pangmadalian na gusto ko lang makasurvive on a day-to-day basis ko ano lang yung pwede kong kainin. Kaya nandoon inaatake niya si iguana. Unlike si iguana, ang dami niyang ahas na nilampasan kasi he wants to survive for his life. Tama po ba? Agree po ba 'yon? Type 1 nga po kung agree. So, sabi ni Coach Ford, yes, tama, no? Yan. So, again, depende po kung ano yung pinili nyo, kung ano yung kayo dyan, kung snake or iguana. Pero si iguana po talaga, lumalabas, fighter siya. Unlike si snake, nabubuhay lang siya sa panandalian at ang dami-dami nila. Right? And si iguana, nakita nyo, nauna yung anak, tapos yung magulang, iilan lang siya. So, ibig sabihin, sa buhay natin, kahit ang daming snake, kahit ang daming kung ano man yung i-signify or si-symbolize ni snake, kung talagang porsigido tayo, we can survive. Alright? Ayan. So, thank you po sa lahat ng mga nag-chat dito. Ayan. So, again, ito po siya. Ang iguana at ang ahas. Ang isang aral sa pakikipaglaban sa buhay. Kung papanoorin or napanood natin ng video kung saan hinahabol ng mga ahas ang isang batang iguana. Mapapansin natin ang matinding pagsubok na kanyang pinagdaanan. Mula sa sandaling siya ay lumabas sa kanyang pinagpugaran, di ba? Nakita natin lumalabas siya, patingin-tingin siya. Agad siyang kinaharap ng panganib, mga ahas na nagkukubli, handang salakayin at kainin siya. Alright? Nakita natin yan sa video. Now, ang ahas, ito yung pwede nating i-relate yung ahas sa hamon sa buhay or sa pananalapi. Okay, financial. Ang mga ahas sa eksenang ito ay maaaring ihalin tulad sa mga pagsubok sa ating buhay, lalo na sa ating laban tungo sa tagumpay at kalayaan sa pananalapi. Okay? Ang ahas ay maaaring pumatawan saan? Sa mga utang na tila hindi na matapos-tapos. Grabe, ang daming ahas do, so ang dami nating utang, hindi matapos-tapos. Pangalawa, ang mga taong humihila sa atin pababa, hindi naniniwala sa ating kakayahan. Alright? Yun ang mga ahas sa buhay natin. What else? Yun yung ahas, yan yung mga takot at mga pag-aalinlangan natin
sa ating sarili. Yan yung mga self-limiting belief natin. Alright? At ito yung mga pagsubok na parang walang katapusan. Tama po ba? Sige nga po, type agree kung tama po. So, pwede nga, no? So, yan yung mga ahas. Okay? So, yan yung mga utang na hindi na uubos-ubos. Ang dami-dami nila. Yan. Alright, agree, sabi ni Sir Ray. Yan. So, ano pa? Ayan, sino pa nag-agree? Agree, sabi ni Coach Santi and sabi ni Coach Molina. Alright. Now, kapag hindi tayo handa sa mga challenges o mabilis sumuko, maaaring lamunin tayo ng mga ahas na ito. Alright? Mawawalan tayo ng pag-asa, titigil sa pagsisikap, at mananatili sa kahirapan o kawalan ng pag-unlad. Yan. So, ang iguana naman, ito ay isang simbolo ng laban at pagtatagumpay. Sa kabila ng matinding panganib, hindi siya sumuko, hindi sumuko si iguana, laban lang. Sa halip, ginamit niya ang kanyang ano yung mga ginamit niya? Yung talas ng isip, hindi siya basta-basta tumakbo. Diba nakita niyo yun? Hindi kagad siya tumatakbo, tinitingnan niya yung ano yung nasa paligid, pinag-aaralan niya ang kanyang paligid at ginamit niya ito sa kanyang kalamangan kasi naging lamang siya. Alright? Tapos ano pa? Bilis at tiyaga. Sa halip na sumuko sa takot, tumakbo siya ng mas mabilis kaysa sa kanyang mga kaaway. Diba? Meron pa nga yung last scene, talagang nasuklaw siya. Ang daming ahas na pumalupot sa kanya. Pero nakatakas pa rin siya. Okay? Yon. At lastly, lakas ng loob. So kahit ilang beses siyang muntik ng mahuli, hindi siya tumigil hanggat hindi siya nakaligtas. So ganun din sa buhay, ganun din sa pakikipagbaka sa buhay. Kailangan matalas ang isip natin, kung mayroong magandang opportunity, grab it. And then bilis at tiyaga. Kapag nakita mo magandang opportunity, bilisan mo and then pagtiyagaan mong gawin. And of course, mindset, lakas ng loob. Kasi walang magbibigay sa atin ng lakas ng loob kundi sarili natin. Alright? Ayan. So ang aral dito, paano natin ito maiugnay sa ating buhay? Tulad ng iguana, tayong lahat ay may hinaharap na pagsubok sa buhay, sa trabaho, at sa negosyo. May mga pagkakataon na parang wala ng pag-asa, na parang malapit na tayong lamunin ng problema. Okay? Pero tulad ng iguana, may tatlong bagay tayong kailangang taglayin upang maging matagumpay. Unang-una, maging matalino. Pag-aralan ang ating mga oportunidad, katulad nung pinresent ni Coach Ferds. It's a very good opportunity. Ligod is a very good opportunity. Maging matalino. Pag-aralan natin yung opportunity, hanapin ang tamang landas at huwag padalos-dalos ng desisyon. Okay? Pangalawa, maging mabilis at mapanuri. Sa mundo ng negosyo at pera, kung mabagal tayo, maaaring mapag-iwanan tayo ng iba. Alright? And lastly, maging matapang. Ang takot ay normal. Pero hindi dapat tayo magpatalo rito. Okay? Ang daming fears, ang daming mga doubts. So, huwag tayong magpatalo doon. Kahit ilang beses tayong madapa, bumangon tayo at magpatuloy. Alright? Ayan. So kung gusto nating makalaya mula sa pagiging alipin ng pera at kahirapan, dapat nating ipaglaban ang ating pangarap. Dapat tayong maging tulad ng iguana. Tumatakbo palayo sa kahirapan, patungo sa tagumpay. So makikita nyo kanina tumatakbo siya from ground, pumanik siya sa taas. Kaya tamang-tama, see you at the top. Alright? Ganun ang nangyari kay iguana. So tanong sa sarili, ano ang mga ahas sa iyong buhay ngayon? Paano mo gagamitin ang iyong talino, bilis at tapang upang magtagumpay ang mga ito? Sige nga po, chat nga po, ano-ano yung mga ahas sa iyong buhay sa panahon ngayon? Tactics, decisive, faith in self, courage, mindset, plan. Ayan. Snakes are not pack hunters. Yan. So ano-ano po yung mga ahas sa buhay natin ngayon? Sige, pakitype po. Ayun, sabi ni Coach Santi, just like the iguana, when you see an opportunity or danger, take immediate action. Delaying can mean getting caught by problems
just like the slow-moving iguanas got caught by the snake. Tama. Tamang-tama yung sinabi ni Coach Santi. So kung mayroong mga danger na ganito, take immediate, bilisan natin. Kasi kung pag delay tayo, katulad nung nakita natin nung una, mabagal siya, yun, nahuhuli siya or nadulugmok siya sa problema. So slow-moving iguanas got caught by the snakes. What about the others? Ano po yung napansin nyo doon? At sabi ko nga po, ano po yung mga ahas na meron tayo ngayon sa ating buhay kung tayo ay iguana. Alright? Yon, maraming kumukontra sa negosyo. Tama. Sir Ray, actually, hindi lang sa labas, kahit sa loob ng pamilya meron, di ba? And sabi rin ni Coach Santi, in network marketing or any business, speed matters. Very good. Speed matters. If you hesitate to follow up with leads, launch your product, or take advantage of trends, your competition or yung snakes will get ahead. Tama, very good. Thank you, Coach Santi, for that one. And sabi din ni Sir Rodolfo, unsupported family members. So yan yung mga ahas natin. Pero again, kung tayo ay iguana, kahit marami tayong mga ganyan, kaya nating lagpasan yan. So yun, sabi ni Coach Terry G, fear of making mistakes. Yun yung mga ahas. Pero okay lang naman tayo magkamali as long as wag tayo, as long as natututo tayo on the same mistake. Kasi kung lagi tayong nagkakamali on the same mistake, twice, thrice, ibig sabihin hindi po tayo natututo. Yan. So okay lang magkamali, tao tayo, pero dapat hindi tayo nagkakamali on the same mistake. Yan. So ano pa po? Yun, sabi ni Mark Hill, mismo ang self nag-ahas, coach. Yes, ito yung mga self-limiting belief natin. And sabi ni Coach Nilda, magkakaiba naman tayo ng estado ng buhay. Yes, tama po. Yan. And sabi ni Coach Terry G, yeah, agree Coach. Yun, no? So tama po yung magkakaiba tayo ng estado sa buhay. Pero again, itong pinakita nating video, yung ahas, yan yung mga hadlang para tayo makasurvive. Kasi, di ba, yung mga hadlang na yun, di ba, inaano niya yung iguana para makasurvive. Pero at the end, nakapunta pa rin siya sa tuktok ng tagumpay. Yon. So sabi uli ni Coach Santi, maliit lang ang baby iguana pero nakaligtas siya kahit napapalibutan ng ahas. Sa negosyo, kahit maliit pa lang ang puhunan mo, maraming struggles, maraming kontra sa iyo, kaya mong magtagumpay basta hindi ka titigil at may tamang diskarte. Yes, very good. Yan. So grabe no. So again, ito po yung pwede nating tingnan. Ang buhay ay isang laban, pero tandaan, ang tunay na nagtatagumpay ay hindi ang pinakamalakas o pinakamatalino, kundi ang hindi sumusuko. Yan, agree po ba? Yung basta walang sukuan, laban lang sa buhay. Type 8, kung naniniwala kayo dito na ang tunay na nagtatagumpay ay hindi yung pinakamalakas o hindi yung pinakamatalino, kundi ang hindi sumusuko. Yan, so tama si Sir Ray Nato. Persistence. Sige, tama. Type 8 nga po kung naniniwala kayo dito sa sinasabi dito. Yan, 88. Yan, thank you. Grabe, no? So, ang ganda ng video, di ba? So, pwede nating i-relate sa buhay natin. Ikaw ba si iguana? Ikaw ba si ahas? Alright. Thank you sa mga nagtatype. Yan. So, yan, sabi ni Ma'am Nora, mga kasama ko sa work, mga negative sa ginagawa ko about sa ligod. Ito talaga ang mga ahas, okay? Pero ma, wag niyo naman tawaging ahas bukas pag nagkita kayo, ha? Okay, dito lang yan sa atin, ha? Alright. So sabi rin ni Coach Santi, hindi lumaban ang iguana. Ginamit niya ang bilis, talino at strategy para makatakas. Yes, tama. Alright. So, yun po yung isang gusto ko lang i-share. So I hope mai-relate natin yung buhay natin. Ikaw ba yung ahas? Ikaw ba yung iguana? Alright? So this time, yan. Ito na po yung topic natin. Okay. April 3, 2025, Thursday. Ayan. So ito yung 7 magic words. Okay? So, tanong ko lang po, again sa chat, meron na po bang first time niyo po bang malalaman itong 7 magic words sa network marketing? Sige nga po, type yes or kung narinig niyo na to, type no.
So, ito yung 7 magic words dito sa industriya nating network marketing. Yan. Yes, okay. Pabalik po yung slide ng 7. Alin po yun? Sige, balik daw natin. Alin po yung 7, ma'am? Number 7? Ano po yung number 7? Pabalik po yung slide ng 7. Okay. Title pa lang po 'yon, yung 7 magic words. So ayan. So okay. So sige, maraming po salamat. So dito sa network marketing, naniniwala ba kayo this is a helping business? Ito pong network marketing. Type agree nga po kung ang network marketing industry is a helping business. Type yes nga po kung sa tingin na naniniwala kayong this is a helping business. Yes, yes, yes. Agree, agree. Yes, yeah. Thank you, thank you. Yes, this is a helping business. Tama po. Yan. Alright. So, ito na po. Ito na yung 7 magic words in network marketing. Yan. So, please chat. Agree ka ba na helping business itong network marketing at sa paanong paraan siya nagiging helping business? Sige nga po, sa paanong paraan nagiging helping business ang network marketing? In what way po nagkakaroon ng helping, nagtutulungan dito sa health? Yan. So helping time and financial freedom. All right, sige. What else? Bakit sa tingin nyo sa buong iba-ibang industriya, bakit ang network marketing? Ayun, sharing. Thank you. Presenting an opportunity. Yan, thank you. What else? Bakit siya nagiging helping business? Itong kasi sa work, okay, nagtutulungan pero kanya-kanya tayo sa work eh. 'Di ba? Kunyari nasa corporate ka o nasa pabrika, trabaho mo, ikaw lang 'yon. Ngayon, kung ikaw manager, supervisor, may tutulong sa iyo, staff mo. Pero kung sarili mo lang, walang tutulong sa iyo. Pero dito, this is a helping business. Yan, sabi ni Coach Ferds, help muna bago kumita. Sabi ni Evangeline, nagiging tamang tao ka, natututo ng magandang kitaan dahil sa community meron ka. Tama po. Sabi ni Coach Santi, you can get everything you want in life if you help people get what they want. Your success is my success. Yan, thank you po. And sabi ni Silvana, sharing, supporting each other. Yon. So tama po lahat ang inyong sagot. Alright. So napakaganda ng industriya natin. This is a helping business. At yan po yung pag-uusapan natin. Okay? Yan. Alright. Now, so, ito po yung 7 words. I will help you build your business. Sige, bilangin natin. Ilang words yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan. So, this is a helping business. At ito po, ipicturean nyo po yan. I will help you build your business. Magbibigay ako ng dalawang senaryo. Okay? Itong scenario 1, yan. So, ito na po yung magic part. Kahit kayo na hindi magician, kayang-kaya niyong gawin ito. Lalagyan lang natin ng parenthesis ang sentence at mag-iiba na ang meaning ng 7 magic words. Ayan, okay? So, nakikita niyo po, I will help you build your business kasi this is a helping business. Pero, pag nilagyan pala natin ng parenthesis, magbibigay siya ng bagong meaning, okay? Scenario 1. Ito na yung parenthesis. I will help you build your business. Yan. So, yung una, I will help you. Anong ibig sabihin ng I will help you? Ito yung Live Good. Yung mismong kumpanya. Sabi ni Live Good, I will help you build your business. Sino pa? Ito yung mga mastermind na gumawa ng Live Good. Sino yan? Of course, yung ating CEO, yung ating Director of Network Marketing, si Sir Noder Kasan, ang ating Doctor ng Director for Product Development, Dr. Ryan Goodkin, and of course, si Miss Lisa Goodkin. So, yan yun. Yan yung scenario. Sabi niya, I will help you. Sila to. I will help you. Sila yan nagsasabi. At pag sinabing build your business, sino yan?
tumulong sila para sa atin bilang member or bilang affiliate. Alright? Yeah. So yan yung scenario 1. I will help you build your business. Scenario 2. Same sentence, I will help you build your business, pero this time babaguhin natin yung parenthesis, magbabago ang meaning. I will help you build your business. Anong ibig sabihin nito? Lakihan ko ha. I will help you build your business. Pag sinabing I will help, sino nagsasabi dito? Sino nagsasalita dito? Customers, mga kapwa natin members, or yung mga kapwa natin affiliate, Live Good, members or affiliate, sila yan, I will help. Sino pa? Yung mga mentor, yung mga coach, and of course, itong heroes. Yan, yung mga leaders natin ng heroes, I will help. Okay? Yang mga yan, yung ating sila coaches James and coaches Marcela, kasi they also help in giving us health and wellness forum. Sino pa? Yung mga trainers like myself at saka yung mga leaders natin. And of course, Crosslines. At wag nating kalimutan, even yung mga social platforms, tinutulungan yon, tumutulong sila. So sila yung I will help. Sino naman yung you build your business? Yan. Sino yan? Me, myself, and I. Or ikaw bilang affiliate ni LiveGood. Grabe, di ba? So again, ang ganda nung ano, I will help you build your business, pero depende kung anong senaryo ka. Ikaw ba yung I will help you build your business or I will help you build your business? Maganda po ba? Ayos po ba? Nice, nice, nice. Type nice nga po. Number 7 is a biblical number. Correct. That's God's number. Okay, collaboration. Yan. Ang ganda, no? So, doon po sa mga first-timer na nakita tong 7 magic words, ang ganda. So, dito po, depende kung saan kayo. Kayo ba yung I will help or kayo ba yung you build your business? Yan. Nice, nice, nice. So, yan. So, dahil po dyan na I will help you build your business kasi negosyo mo to, yan. So, bakit? Kasi ikaw yung CEO ng sarili mong negosyo. Kasi negosyo mo to eh, right? So, wag nating, dahil CEO ka ng sarili mong negosyo, let's stop the blame game. Bakit? Kasi negosyo mo to. Again, nandito lang yung mga mentor, nandito yung mga trainer, nandito yung mga coaches natin to help you. Kasi nga sabi niya, I will help. Pero you, being the CEO of your business, you build your business. Alright? Yan. So, sino po ba dito ang nag-work or nagwo-work pa? Sige nga po, type nga po. Me. Sino yung nag-work or nagwo-work pa? Me. Ayan, si Ma'am Nora nagwo-work pa. Ayan, si Ray, yeah, me nagwo-work pa. Or nagwo-work or nag-work. Ako, nag-work ako before. Yan. Versus kasi dito tatalakayin natin ano yung job or work versus own business. Yan. Sige. Yan. Work dito sa bahay, sabi ni Nilda. Alright. Ayan. So, ano ba yung pagkakaiba ng job versus work? So job or work, ano bang ginagawa natin nung nagwo-work tayo or nung nag-work tayo before on a daily basis? Yan, gigising tayong maaga, magpiprepare tayo sa sarili natin, kakain tayo, magko-commute, magwo-work, mag-OT, babalik sa bahay, kakain, sleep, at i-repeat yung 1 to 5 cycle. Rat cycle yan kapag nasa work ka, di ba? So lahat tayo naranasan yan. Samantalang on your own business, anong ginagawa natin? Work, pwedeng malaki, pwedeng konti. Okay? Kung sarili mong business or kang nasa Live Good ka. Bukod doon, yun, no, nagpo-procrastinate tayo. Okay? I don't know kung sino guilty dyan. Sometimes guilty tayong lahat dyan kasi may mga pagkakataon nagpo-procrastinate talaga tayo. And then matutulog na tayo, kakain, matutulog, and repeat 1 to 3. Alright? Now, at work, nung nagwo-work tayo or kung nagwo-work ka ngayon, when we become what? Lazy, unproductive, ineffective, or useless, anong mangyayari sa'yo? Kapag naging tamad ka, hindi ka na productive, ineffective ka na, or useless, anong mangyayari sa'yo? Lalo na kung nangangamuhan ka, you're fired.
Grabe, di ba? You will be fired by your boss. Pero sa sarili mong business, kaya mo bang is-fire ang sarili mo ng paulit-ulit? Sige nga, sino nagsasabi ditong kaya? Sino nagsasabi ditong kaya mo bang i-fire ang sarili mo sa sarili mong business? Grabe, no? So, sa work, hindi tayo pwedeng tatamad-tamad. Pero pag business na natin, wala lang. Nagpo-procrastinate tayo. Oy, kaya. Kaya raw ni Sir i-fire ang sarili niya kapag may business siya. Grabe, no? Para naman nakakahiya yung sarili mo ng business, ifa-fire mo pa ang sarili mo. Kasi bakit? Kasi nagpo-procrastinate tayo. Kasi konti lang yung ginagawa natin sa work natin. Alright. Yan. So, moving forward, so dito po, yung aking YouTube channel, meron na tayong let's watch this, okay? Yan. So what is success? SUCCES. So yung unang S, see your goal. Yung next na U, understand the obstacles. Yung first C, create a positive mental picture. Yung next C, clear your mind of self-doubt. Yung E, embrace the challenge. Yung unang S, stay on track. And yung last S, show the world you can do it. Di ba? Yan yung success. Ito yung definition nitong mamang to. Ayan, I don't know kung kilala niyo siya. Clue, siya yung former Prime Minister of United Kingdom. Sabi niya, dito sa success, sabi niya, success is not final. Tama naman, hindi naman success is not final. Bakit po? Kasi purpose comes in. Ano yung purpose? Kasi kahit successful ka na, hindi yan natatapos yan. Kasi yung purpose mo, dumarating. Ano yung purpose natin? Yan yung personal fulfillments, community services, passion, yan. And sabi rin itong taong to, failure is not fatal. Of course not. Hindi naman nakakamatay kung nagkamali ka or nag-fail ka, right? Bakit? This failure teaches us a lesson. All right? And it makes us courageous, strong, and resilient. Yan. And sabi dito ng taong to, pangwakas, it is the courage to continue that counts. Kaya sige nga po, hulaan nyo kung sino tong mamang to. Type nyo nga po, kilala nyo ba siya? Sige, kapag meron nakahula niyan, may premyo, bibigay ko tong TV ko. Itong TV nandito. Joke lang. Okay, may makakahula ba kung sino to? Kilala nyo ba yan? Alright, sige. So, ito po si Winston Churchill. So, para kay Winston Churchill, ito po yung kanyang definition of success. Yan. Now, why is Live Good successful? Bakit ba successful si Live Good? Kasi si Live Good, siya ang nag-disrupt ng entire MLM industry. Si Live Good does not oblige us to buy or sell para kumita. Si Live Good give us a generous comp plan, and si Live Good will give us more future products. So lagi siyang first. At yan yung tinatawag, of course, si Live Good will give us bright future. At dahil lagi siyang first, itong 1 to 5 siya yung first, meron po tayong tinatawag na rule of first. At yan po si Live Good. Alright? Yan. So again, let's watch this. Ano ba tong HAMBAM? Yan. Meron tayong bago matututunan, HAMBAM. Quick tip, sellers, marketers, the best thing you can do when you are on a Zoom call or a Teams call or even in person with a potential customer, when they say, we'll get back to you, something my mentor taught me is a phrase called HAM BAM. Have a meeting, book a meeting. The most important thing you can do before you get off that video call or in person is to book your next meeting. And it sounds something like this. When the customer says, okay, we'll get back to you. Great. Why don't we do this? Why don't we schedule something for next week? If something comes up, let us know. Because now they have to take an action to cancel. You are 9 times more likely to get a follow-up if they book a meeting. Now, here's the thing. Well, what if they don't book a meeting? What if they refuse? Then you probably don't have interest anyway, and you get them out of your pipeline. Ayan. So,
Dapat po kapag meron tayong presentation sa ating mga prospect, huwag tayo tapos hindi kagad na, kumbaga hindi kagad nagdesisyon na mag-join. Bago kayo magkahiwa-hiwalay, mag-book na kagad kayo ng meeting. Okay? So have a meeting, book a meeting para alam nyo kagad kung kailan siya ipa-follow up. At yan po yung follow up na yan po yung ituturo natin sa last session natin ng ating masterclass. Alright? Yan. So sa next training po natin, yan, how to be successful with Live Good. So ito po yung next training natin. Ano yung how to be successful with Live Good? Meron pong dalawang H to become successful. Unang H, yan yung hard work. Yan. At pag sinabing hard work, yan no, nagsisimula po yan saan? Sa mindset. Kasama po sa hard work, dapat kapag talagang gusto nyo maging successful dito kay Live Good, dapat alam nyo po ito. Ito yung 7 fingers in network marketing. Yan yung prospecting, inviting, presenting, ABC role or edifying, closing, follow-up, promoting events. At yan po yung itinuturo namin sa masterclass. Yan. So tapos na po kami hanggang number 5. So yung 1.1.6 following up at promoting events, yan po yung tatalakayin dito sa last session namin. Kasama po sa hard work yan. Okay? And of course, hindi lang natatapos dyan. We have to attend all trainings. Bakit kailangan nating mag-attend ng lahat ng training? Kasi sabi dito, the more you learn, the more you earn. Yan. So yan yung unang H, hard work. Ano yung pangalawang H? Hard work. Grabe, no? Yung isa, hard work. Ito naman, hard work. Ano naman yung hard work? Yan. So ito, kasi ang ating industriya na network marketing, it's a relationship business. So pag sinabing relationship, heart yan. Heart ang pinapairal dyan. At pag sinabing relationship business, dapat nino-nurture natin yung mga teammates natin. We get to know them better. Hindi yung pinasali mo lang. Pagkatapos mong pasalihin, bahala ka na sa buhay mo. Alright? What else? Teach but don't overfeed. Huwag niyo naman masyadong binibaby. Of course, tuturuan natin pero dapat marunong din siyang matuto. Kasi sabi nga natin, ikaw mismo, you build your business, ikaw ang CEO ng sarili mong negosyo. And of course, guide but don't get abused. Kasi minsan sa sobrang pag-guide natin, inaabuso na tayo ng ating mga teammates. Alright? And of course, assist but don't spoil them. I-assist natin pero wag nating i-spoil. And of course, kailangan mag-set tayo ng boundaries. Alright? Yon. And paminsan-minsan, you should know bilang leader or bilang mentor, you should know how to say no once in a while. Okay? But never torture. Huwag niyo namang torturein. Kung talagang di alam, sige, turuan na po natin. Okay? So, yan po siyang dalawang H to become successful. Hard work and hard work. Yan. Pero of course, we have to strike a balance. Okay? Sabi nga po nung nasa corporate ako, kasi bilang manager, humahawak ako ng tao. Sabi ng British boss ko, Ferdy, sometimes in every situation, you have to separate your brain from your heart. So yung brain, nandiyan yung logical, nandiyan yung situational, pero sometimes you have to be sympathetic sa tao mo. Pero depende sa sitwasyon. So you have to separate your mind from your heart. So sabi dito, strike a balance. So if you're managing people or downline, good luck. Kasi dito po, it's either dito ka lang magaling or dito hindi ka magaling. Okay? So kailangan pag-aralan po natin yan. Now, yan. So ito po, natalakay ko na to in one of our face-to-face presentation. Pero doon sa mga hindi pa to alam, sige, sagot kayo. Kung meron po sa inyo magbibigay ng 86,400 daily, will you get it? Kukunin nyo ba? Pero sa isang kondisyon, dapat i-withdraw nyo ito. Dapat ubusin nyo ito sa isang araw para makakuha uli kayo ng 86,400 araw-araw. Sinong gagawa niyan? Sino? Sige, type me. Kung gusto mo yan. Basta uubusin mo daw yung 86,400, i-withdraw mo araw-araw para mabigyan ka uli ng another 86,400 sa susunod na araw. Sige nga, sinong gusto diyan? Gusto ni Ma'am Nora, me. Sino pa po?
Si Ma'am Nora lang ang gusto mag-withdraw ng 86,400. Ayan, si Ma'am Nilda. Yan. Ako, kahit ako, gusto ko yan. Pero mo may magbibigay sa'yo, withdrawin mo na lang, pipila ka na lang sa ATM. Withdrawin mo na lang yan. Alright? Sino pa po? Wala nang gusto ng 86,000. Wow, mukhang maraming mayaman dito ah. Walang may gusto ng 86,400. Si Sir Rodolfo, yan. Ask muna, anong consequence pag hindi maubos? Hindi po kayo bibigyan. Dapat daw, sabi nga po dito in one condition, dapat daw i-withdraw lahat para mabigyan uli ng 86,400 sa susunod na araw. So, yun po yung consequences, Ma'am Bridget. Kailangan ubusin. So, again, kung ako yan, uubusin ko talaga yan para next time or kinabukasan bibigyan uli ako. Okay? Sino pa po ang gusto ng ganyan? Yon, sabi rin ni Sir Ray, ako din daw. What about yung others? Grabe yung others, magta-type na lang, hindi pa ma-type. Yan. I-type po, type. Me. Type. Sabi ni Efred, ako po. Yan. Sino pa? Si Riz, me. Yan, grabe, no? So, totoo po yan, ano? Kung meron talaga magbibigay sa akin ng 8, me, dami ko na po matutulungan yan. Tama. Ang dami na po talaga nating matutulungan yan. Pero mo, merong isang magbibigay sa'yo, 86,400 araw-araw. Gagawin mo na lang, pupunta ka na lang sa mall, withdrawin mo na lang. Okay, si Michael, me. So, tama po ang sagot nyo. Kahit ako, talagang uubusin ko yan para makakuha uli ako ng 86,400. Now, question, will you maximize your withdrawal of 86,400 per day? Yan, sumagot na po kayo. Of course, sabi ko, chat me kung isa ka sa atin ang withdrawin ito araw-araw at sasagarin ko talaga yung 86,400. Now, ang tanong, what does 86,400 represents? Ano ba yung nire-represent niyan? Okay. We have 86,400 seconds in one day. So if you are given 86,400 seconds in one day, will you maximize this time of your day? Yes, to get the most of it. What if sa Live Good, babayaran ka bawat segundo ng piso? Siguro hahatawin mo talaga ang Live Good business. Alright? So yan po yung nire-represent yan. Okay? So, another story, Ferrari story. Sabi dito, one Sunday morning in the warehouse, si Juan nag-OT imbis na magpahinga kasama ang pamilya niya. Ito si Juan. Okay? Ito, nakita niya yung Ferrari ng boss niya, 2025, actually 2025, 2024, Ferrari yan. Ito, si Boss Ferdy, hindi po ako yan ha. Sabi, nakita ni Juan si Boss Ferdy. Sabi ni Juan, Boss Ferdy, good morning. Napadaan kayo. Bago po ba yung Ferrari na dala nyo? Tinanong ni Juan si Boss Ferdy. Sumagot si Boss Ferdy, hi Juan, good day. May chinek lang ako saglit, aalisin ako agad. Yung Ferrari, nako hindi, luma na yan, 2020 model pa yan eh. Sabi ni Juan, grabe, ang ganda pa Boss Ferdy, poging-pogi ang dating mo dyan. Sabi ni Boss Ferdy, ganun ba? Di naman masyado. Kaya Juan ha, sipagan mong pumasok at lagi kang mag-OT at huwag a-absent ha, para next year bibili naman ako ng 2025. Hindi ko na nabago to eh. Parang next year, bibili naman ako ng 20 or 2026 Ferrari model, yellow naman color para maganda. Okay? Yun yun pala yung gustong bilhin ni Boss Ferdy. So sabi ni Juan, yes Boss Ferdy, wag po kayong mag-worry. Lalo po ako magsisipag pumasok para lumaki palalo ang kita ng company. So balik na po ako at ingat po sa pag-uwi Boss Ferdy. Sumagot si Boss Ferdy, salamat Juan, asahan ko yan ha. Keep up the good work, okay? God bless always. Yan. So ano yung moral of the story? Sa work natin, you are the main worker pero you are not the main earner. Tama? Sa work yan, ikaw yung nagtatrabaho, ikaw yung main worker, pero hindi ikaw yung main earner. Sino? Yung boss. Pero in your own business, we are the main worker, we are also the main earner. Agree po ba? Type agree? Sa sarili mong negosyo, ikaw yung nagwo-work, pero ikaw din yung main earner. Alright? Yan. Agree. Yan.
Ang sipag naman natin sa work, di ba? What if yung sipag natin gawin natin sa negosyo natin? Tayo yung main worker, tayo yung main earner, at tayo yung makakabili ng sarili nating sasakyan. Tayo makakabili ng sarili nating bahay. Alright? Yan. Okay. So, ang tanong, are you ready to begin building your own business? If your answer is yes, when is the best time to start? The answer is now. Katulad ng sinabi ni Coach Ferds. Yan. Ito na naman, isang example. Ano po yung nakikita ninyo dito so yung mga alam, wag niyo nang sagutin ha, yung may mga alam kasi naipakita ko na to. Pero doon sa wala pa pong hindi po first time po itong nakita. Ano po yung nakikita ninyo dito? Yes, relo. Okay? Ano pong relo? Sirang relo. Ayan oh, sira na siya oh. Yan. So may tama pa bang oras na maibibigay ang sirang relo na yan? Sige nga po. Type yes kung may tama pang maibibigay ang sirang relo na yan or type no kung wala nang maibibigay ang sirang relo na yan. Type yes kung may maibibigay pang oras. Type no kung wala na. No. Sabi ni Mamulina, wala na raw maibibigay na tamang oras. Sabi ni Reese, wala na daw. Sabi ni Efren, wala na. Sabi ni Silvana, yes, meron. What about the others? Kayo po ba, kapag may sirang relo yon, kung meron kayong sirang relo, may maibibigay pa bang tamang oras yan? No, sabi ni Ma'am Nora, sabi ni Rodolfo, Soniga, wala na. What about the others? Grabe no. So ibig sabihin, mas marami nagsabi talaga ng wala nang maibibigay ang sirang relo na yan. Yan. The same time every day. Yan. Sige. So, tama. So, same time every day. So, alam niyo po ang sagot? Sino may sabi ng may tama pang oras? Halos lahat sa inyo nagsabi wala nang maibibigay ng tamang oras. Alam niyo po ang tamang sagot? Meron po. Paano? Kasi gustuhin man natin o hindi, yang sirang relo na yan, kahit sira po yan, yung relo na yan, kahit sira yan, dadaan po ang sirang relo na yan saan? Sa 10:14 sa umaga at 10:14 sa gabi. Tama po ba? Sige, type nga po. Tama. So kahit sira yan, dadaan yan sa 10:14 sa umaga at 10:14 sa gabi. Exactly. Yan yung sinasabi ni Ma'am Silvana. Sige, type nga po. Tama yung mga nagsabi ng wala na. So ngayon, alam nyo na po. So kahit may sirang relo yan, magbibigay po yan ng tamang oras sa atin. 10:14 sa umaga at 10:14 sa gabi. Alright? Yan. Okay. So, anong moral lesson yan? So dito, sinasabi lang dito, nagkamali man tayo ng mga desisyon natin sa buhay, kaya pa natin gumawa ng tama. Hindi lang isa, dalawa, kundi marami pang beses. Hindi tayo gaya ng sirang relo na 2 beses lang pwedeng magbigay ng tamang oras. Tao tayong umaandar, tao tayong may isip, at tao tayong may kakayahang magbigay ng oras. Ito na ang tamang oras. Tamang oras para umangat sa buhay gaya ng pagdagdag ng extra income na ipinresent natin kanina before this training. So tamang oras para gamitin ang mga extra time or free time na meron tayo. Alright? So wag na tayong mag-isip pa. Kailan pa ba ang tamang oras para kumilos? Ito na. Ngayon na. Alright? So again, the choice is yours. Yan. Okay. So yun lang po. Maraming pong salamat. At I hope marami po tayong natutunan sa mga video na pinakita natin, sa mga stories na i-share natin. Let it be lesson sa ating buhay. So tayo po, we are the hero of ourselves. Wala po pwedeng maging hero sa atin kundi ang sarili natin. Umpisahan natin ang pagiging hero sa ating buhay. Yun lang po. So okay po ba yung ating training tonight? Kahit mukhang maikli lang, pero hopefully nakapagbigay po tayo ng value sa ating training tonight. Yes, so meron pong gusto mag-share sa mga natutunan po natin. Sabi dito, many learnings. Ano po yung naging learnings natin? You can unmute your mic or you can chat. Ano po yung learning natin tonight?
Sige, it's time to share po. Huwag po tayong mahiya. Kasi kung sa pagsasalita pa lang po, hindi natin gagawin. Paano pa po tayo makakapasok or makakapunta see you at the top kung sa pagsasalita lang or pagchat-chat, hindi po natin i-share yung learning natin. Sige, hintayin natin or tawagin natin ng mga coaches natin. Coach Santi, ano po masasabi? Si Coach Sheila muna. Kasi Coach Sheila, ano bang masasabi mo sa training tonight? Dito ba si Coach Sheila? Si Coach Shanti yan. Ready na si Coach Shanti. Laging ready yan eh. Yun. Nandun si Coach Sheila. Alright. Nako, napakaganda ng topic mo, Coach Purdy. Kahit ako, no, nakikinig ako from the start. Simula nung pinlay yung video na yon, yung sa iguana tsaka sa snake hanggang sa matapos, no. So, ang dami-daming learnings kaya sabi ko po sa inyo ay talagang magstay lang kayo, no, lagi po kayong umattend kasi you will never know, no, sa mga learnings na pwede nyo pong makuha dito. Napakaganda at ah salute Coach Purdy. No, napakaganda ng training kahit ako marami akong natutunan ngayon at sila din na mga nandito. So sabi nga, kung gusto nating talagang umangat, gusto natin talagang magtagumpay, just take the first step. Ano yung first step na kailangan mong gawin? Simulan niyo po una sa sarili niyo, no? Yung simple lang, no? Sabi nga nila, the basic create wealth. Ano po yung basic? Ang simple lang na magsalita po rito sa loob ng Zoom, that's the basic. Okay? Kasi kailangan nyo pong magsalita, kailangan nyo ibukangin yung mga bibig kasi we are in network marketing. Naalala nyo po sa ating masterclass. Kasi kapag hindi po tayo nag-show up, hindi po tayo nagsalita, no? Hindi po natin mapapalago ang ating negosyo. Kasi this is network marketing. So ano bang ginagawa ng network marketing? Kailangan nyo pong magsalita talaga. Naalala ko lang yung nangyaring road rage. Naalala mo, Coach Purdy? Yung road rage? No, grabe yun. Yung hinabol nila yung SUV na Fortuner ng mag-ama yun ng mga riders tapos pinagtulungan nila yung naka-SUV. Bumaba kasi yung naka-SUV, yun, di natin alam kung ano nangyari. Marahil baka hinarangan yung kotse niya sa unahan kasi hinabol nga siya ng mga riders tapos nung nasa baba na, pinagtulungan siya at binugbog hanggang sa nasagad na siya ng pasensya niya, bumunot na ng baril at may napahamak, may namatay. No? So, anong lesson po rito? Sometimes, ay hindi kailangan parating tapang. Okay? Hindi kailangan. Kagaya ng iguana, hindi, kung tutusin, may ngipin din naman siya. Pwede rin siyang mangagat, no? Kagaya ng snakes. Pero hindi niya ginamit. Anong ginawa niya? Ginamit niya po yung talino niya. Utak, strategy. Instead, umiwas lang siya. Kasi kapag hindi siya umiwas, kagaya nung nangyari sa road rage, no? Maaring may mapahamak. It's either siya, dami-dami nun eh. Ang dami-dami nun, puro snake, ang dami-dami nun eh. No? Yung sa road rage, possible din sana na walang nangyari yon kung sa dalawang yon ay hindi pinairal yung ano yung kapusukan yung tapang ginamit mo na yung utak kasi nga kasama nung naka-SUV yung family niya. So sana hindi na lang siya bumaba. Okay, nasira sa ilang minuto lang dahil sa road rage nagpadala sa galit, nasira ang lahat, yung buhay niya nasira kasi siyempre makukulong siya pag babayaran niya kasi nakapatay siya eh. Ganon din naman yung sa mga riders, hindi na kailanman maibabalik yung kasi may namatay na isa. So sometimes hindi natin kinakailangan gamitin yung ano ang tapang. Kagaya ng ginawa ng iguana, umiwas lang talaga siya. Tumakbo ng tumakbo ng tumakbo ng tumakbo ng tumakbo. Bilisan. Sa network marketing sa business natin, bilisan natin. Kasi it's either kapag hindi natin pinilisan, mahuhuli ka ng mga situation no na hindi mo inaasahan, no? Naunahan ka na. 'Di ba? Ay sana pala ginawa ko na. Ay sana pala nagdesisyon ako. Ay sana pala ginalingan ko na. No, ay sana pala sumabay ako nung nag-start yung Live Good. Nung nag-start yung company na to, sana pala sumabay na ako. 'Di ba? Yung mga ganong situation. So, yun ang ginawa ng iguana. At anong nangyari? Nakarating siya sa tuktok. 'Di ba? Yung madalas natin sabihin, see you at the top,
Minsan lumalabas lang yan sa bibig natin na parang hangin, pero minsan hindi natin naintindihan yung tinatawag na see you at the top. Minsan ngumingiti na lang ako kapag may mga iba nagsasabi sa akin, "Hey coach, ang galing-galing mo ganito ganyan." Ako pa sasabihan nila, di naman sa pagmamalaki 'no, "See you at the top." Gusto ko sanang ibalik, "Hey, nandito na ako sa top." Dapat ako magsabi sa'yo ng see you at the top. 'Di ba gano'n? Kasi nandito na tayo, eh, 'di ba? May mga ganyan. No, ang ganda coach pwede ang dami-dami kong learnings ngayon, ang dami kong take away, no? Baka nga hindi lang baka, no? Sa topic mo na 'yan, makakapag-create ako ng panibagong training sa lahat ng napakinggan ko ngayon. No? So, 'yan lang po. Wag lang kayong titigil, tumakbo lang kayo, walang lingon-lingon, ginawa ng iguana. Diretso lang siya ng diretso, wala siyang pakialam kahit humahabol siya. Hinahabol siya ng napakaraming snakes. Okay? Sa buhay natin, parati pong may lesson. Tandaan po natin, magpasalamat ka kung may problema. Kasi bakit? In every problems, in every circumstances, no problema or challenges, there's always a solution. And the solution to the problem is an opportunity. Thank you. God bless. Good night. Coach Ferdy. Thank you, Coach Santi. Yan, very good. Very nice sharing. Yan, totoo po yung sinabi lahat ni Coach Santi. Yan. So, yung iba po, gusto sanang magsalita, kaya lang hindi po sila ina-unmute. So, baka daw pwede silang ma-unmute. Sabi ni Coach Sheila, so permission daw sana ma-unmute siya para makapag-share po siya. And si ano din daw, si Coach Renato ba? Renato Ilona, the host is not allowing participant to unmute themselves. Yan, so Ayan Yan si na, Coach Sheila, unmute naka-unmute na. na. yan. Unmute na, okay na. Ayun, good. Okay, so maganda yung turo mo, Coach Spurs Barcelona, no? Salamat po. Una, napakaganda nung ang sarap manood para kasi ang ganda ng mga presentation eh. May TV pa, may no? Hindi lang basta tina-type yung ano no, yung mga learnings, no? Minsan ganun eh. Nakakatamad kasi minsan pag yung ano no, 'di ba? Pare-pareho, no? Pero yun nga, very entertaining pero very informative, daming learning. Tapos yung simpleng sinabi mo na yung parenthesis, 'di ba? Ipa-parenthesis, no? Tapos mag-iiba na. Ang ganda nung ano mo doon, tawag dito, baksak mo, no? Sa akin, ang take home ko diyan, yung success po natin, ultimately, achieving success depend on our own actions. Talagang ano yan eh, ikaw talaga yan, no? On your own actions, efforts, and mindset. So ikaw yan, no? Kahit na umattend ka ng maraming training, umattend ka ng mapakinggan mo magagandang sinasabi rito ng mga coaches, but without you changing your mindset, without you decided to be successful and to achieve your goal, wala rin lahat yun, no? So your own action, efforts, and mindsets rather than external factors or the influence of others. Yeah, people are using God used the person to influence you to do the business and everything, no? Talagang ipupush ka niyan kahit na upline mo lahat eh. Pwede mong ma-achieve yun, no? Through listening. Pero syempre, ikaw pa rin at the end of the day. 'Di ba? Kaya maraming hindi nagtatagumpay o kaya mabagal. It is because yung procrastination sa kanila or hindi talaga ganun ka-determinado, wala yung determination talaga. Kasi kanina 'di ba napakinggan natin si ano, yung isang mentor, no? Iba eh, yung sabi niya hindi siya tumitigil eh. Hangga't di niya nakukuha yung gusto niya. So dapat ganun ka. You must take ownership of your goals and work towards them with dedication. Yun yung pinaka ano natin. For us to be successful in everything na gagawin po natin, especially sa negosyo, no? Kasi ang nakasalalay dyan, your life, your dreams, your family, no? So, let us always check or evaluate what is the level of our dedication, no? Kasi kung medyo pag ganun-ganon yan,
hindi tayo, wala yung CEO at the top. Sabi nga ni Coach Santi, no? So, dapat lumilevel talaga yun. Hanggat hindi mo na-achieve yung gusto mong income mo, daily income mo, yearly income mo, yung goal mo, wala no? So, kailangan daw yung vision mo, yung passion mo, na-excite ka every day, no? Although maraming hardship, maraming obstacle, but you will never stop until makuha mo yung gusto mo. Ganun yung mga dedicated at saka nagtatagumpay. Alright? So, yun yung aking take home. Thank you, Sir Purge, Coach Purge Barcelona, sa napakagandang learning sa gabi na to. Salamat po, Coach Sheila, sa sharing and tama yung dedication. Walang ibang gagawa niya kundi sarili natin. Thank you, thank you. Si Coach Renato, paki-unmute na po. Baka pwede na po kayo mag-unmute, sir. Pindutin nyo lang po yung mic para ma-unmute yan. Alright. Ay, nagustuhan ko po yung sa good evening po ulit. Nagustuhan ko yung sa relo, yung sa clock. May 2 beses lang siya pwedeng magbigay ng tamang oras. Unlike tayong tao, pwede tayo makagawa na naman ng panibago. Pag nag-fail tayo isang beses, makakagawa na naman tayo ng panibago. Mas marami tayong chances kesa doon sa 2 lang. Lagi meron tayong pagkakataon, umangat ulit. Salamat po, Coach. Yan, tama po. So, ang ganda po nung illustration noong relo na kahit si Rasha nakakapagbigay pa rin siya ng 2 tamang oras. Pero hindi po tayo relo tao tayo na kahit nagkamali, marami pa rin tayong chance na kung nadapa man tayo or nagkaroon tayo ng maling desisyon, marami pa po tayong chance para itama yon. Alright? Thank you, Sir Renato. Yan, si Coach Mark. Hello everyone, coaches. Good evening sa lahat. So, by the way, now I'm Mark. So, kahit na-late po ako sa sa Zoom. By the way, narito pala ako sa kapilya namin, So, nagbabantay po kami. So, sa topic po ngayon, so maganda po siya, yung iguana at saka yung snake kasi natamaan kasi ako doon Minsan kasi, kahit may magandang opportunity na dumating sa'yo, ang una kasing kalaban mo is sarili mo, no? So, mahirap talaga kalabanin ang sarili kasi pag sinabi niyang hindi ka talaga gagalaw. Pero, pasalamat din ako, kahit sa mga lumipas na buhay sa akin is marami akong failures, lumaki po akong probinsya. Ayun, hindi pinalad na nakatungtong naman ako hanggang college pero first sim. Kasi yung bumuhay po talaga sa akin is yung lolo at lola ko. So laking probinsya po ako. So ayun, hindi pinalad. Namatay sila. So sariling sikap. So pumunta dito lang si Dio. Nagsariling sikap. Ayun, ganun pa rin. So ang ginawa ko, bumangon lang ng bumangon kasi wala naman tayong magawa Buhay natin to, di ba? Tayo po yung gumagawa ng paraan para maging success. Pero, higit sa lahat, ako bilang, Christian, di ba Christian kami? So, Iglesia ni Cristo po kami. So, hindi po kami nanghahawak sa sarili po naming kakayahan. Kasi ang talagang may alam kung ano po talaga ang magiging kahantungan ng ating buhay ay ang ating Panginoon Diyos, So ang ginagawa po namin, pinapanalangin po namin sa Kanya yung mga plano namin sa buhay, yung mga pangarap namin, yung mga gusto naming abutin sa buhay. Kung ipagkakaloob man niya yun, so maganda, di ba? Pero kung hindi naman, so maganda rin kasi ang plano talaga ng Diyos, hindi mo talaga siya madidiktahan kasi kung saan ka mapapabuti, doon ka talaga niya itatalaga. No? So, ganun po talaga yun po yung motto ko sa buhay.
never give up. kahit kahit ilang beses ka madapa. Bangon ka lang. So, ayun lang po, Coach. Thank you. Alright, thank you Coach Mark. Tama yun ano. So laban lang palagi kasi isa lang yung buhay natin and tayo yung magdi-decide kung gusto natin maging successful or hindi. Bago ko tawagin yung si Coach Ferg, basahin ko lang yung chat ni Ma'am Evangeline. Ganda ng combination ng presentations tonight. Klarong-klaro about our business and the reality of life na talagang daming struggles, trials, but we must learn to survive. Use our mind and be resilient. Dahil pag nagkataon, tayo rin naman ang makikinabang. Yes, very true, Ma'am Evangeline. Totoo po yan. Yan. So tawagin natin si Coach Ferg Santiago. Yon, grabe naman. Napakaganda ng ating training. Very lively and very informative, no? I believe dami nating na-gets, dami nating natutunan, no, sa mga nakikinig ngayong gabi, no? Kaya nako, pag may mga ganito po sa Heroes, invite po natin yung buong team natin kasi dito sila nag-grow, dito sila nagiging matibay, dito sila mas nagtutuloy, no? Pag nakakarinig ng mga ganitong training. Kaya walang attrition, no, kung dinadala po natin dito. Okay, so ako yung nag-strike sa akin sa training ni Tokayong Ferdy. Yan, talagang pag Ferdy daw magaling. biglang inano yung bangko eh. Sa akin, gusto ko lang i-highlight yung pagiging determined natin bilang leader, bilang affiliate, bilang member, bilang tao, bilang padre de pamilya, kung ikaw man yung breadwinner ng family mo, yung pagiging determined natin, yan ang napaka-importante, no? Napakalaking mahalaga po yan, no, sa buhay po natin. Lalo na kung gusto nating maabot yung mga pangarap natin. Ako naniniwala may mga kanya-kanya tayong pangarap, may kanya-kanya kayong pangarap, no, para sa sarili mo, para sa pamilya mo, no? So yung pagiging determined, ibig sabihin niyan hindi ka basta-basta sumusuko, di ba? Parang yung iguana kanina, hindi siya sumusuko. Kahit may mga challenges, tuloy pa rin yung laban, di ba? Hindi siya sumuko eh, no? Kasi kahit ilang beses kang mabigo, no? I believe some of you may mga kabiguan, pero importante bumabangon ka uli. Di ba? No matter what, how many times you fail, ang importante yung you rise up, no? Every time you fail, yun yung importante. So another thing with being determined, yung mas malaki yung chance mong magtagumpay pag determined ka. No, mas malaki yung chance mo. Bakit? Hindi ka madaling mag-give up eh. 'Di ba? O 'di ba? Sabi nga sa Live Good, walang talo rito eh. Ang talo rito yung umayaw, yung nag-quit. Dahil determined ka, hindi ka nag-give up, malapit ka sa tagumpay, 'di ba? Mas malapit mong makuha yung goals mo. Ganun 'yan, 'di ba? Sa negosyo man 'yan, sa career mo man 'yan, or sa family mo, makukuha mo. No, yun yung kagandahan. Pangatlo, inspirasyon ka sa iba. Pag determine ka, inspiration ka sa iba. Bakit? Kasi kapag nakikita ng iba yung sipag mo, yung ginagawa mo, nakikita sila, nai-inspire sila. Gagayahin ka, di ba? Kasi nakikita nila, ginagawa mo yung best mo. So, gagayahin ka. You become an inspiration to others. Di ba? And pang-apat, pag determined ka, mas matibay yung karakter mo. Okay? Mas matibay yung karakter mo. Nagpapalakas ng loob, no? Yung pagiging determined. No? Yung disiplina mo, talagang hindi basta matibag, no? And of course, nagagamit mo yan sa lahat ng aspeto ng buhay. No? And last, yung being determined is a confidence booster. No? Confidence booster din siya. Bakit? Kasi pag alam mo na hindi ka basta sumusuko, tumataas yung tiwala mo sa sarili mo, di ba? Di ba? Kasi alam mo na hindi ka susuko eh, no matter what eh. So yung confidence level mo, tumataas. Yun yung kagandahan ng pagiging determined. Alright? Kaya kung may pangarap po kayo, may pangarap ka, may pangarap tayo lahat, huwag kang bibitaw, no? Huwag kang susuko.
Yung determination mo, yan yung susi mo sa tagumpay. Alright? So congratulations sa inyong lahat na nandito, and we're praying for you, and sabi nga, see you all at the top. Yan. God bless. Thank you, thank you. So bago tayo maghiwa-hiwalay at magpa-picture, basahin ko lang yung sinabi dito ni chinat dito ni Coach Santi. Hindi about kung paano ka nadapa. Ang mahalaga kung ilang beses kang bumangon at lumaban ulit. Yan. Sabi rin ni Mark Hill, dito po tayo nahahasa kung paano maging matalim ang paniniwala sa sarili at sa Panginoong Diyos. Gawa lang ng gawa, aayon din ang alon sa buhay. Never give up. Taas noo dahil tayo'y Pilipino. Maraming tayong diskarte like others. Kahit nahihirapan na tayo, ngiti pa rin. Dapat educate muna sarili mo para maging handa ka sa lahat ng aspects ng buhay, at yan ang way para maka-educate ka rin sa iba. Yon, tama. And of course, sabi, totoo yun,